Hello mga ka-garden! Alam kong inaabangan nyo na rin tong part 2 ng ating paggawa ng greenhouse. At last time nga ay natapos na natin itong bubungan. Ngayon naman ay gagawa na tayo ng patungan ng mga halaman. Mga kahoy pa nga rin pala yung gagamitin natin dito. At medyo hindi nga magkakasinlaki yung kahoy na gagamitin dito. Kaya eto, gumamit tayo ng straw para kahit papaano nga ay magpapantay yung ating patungan. Wala na nga akong panukat na ginamit dito. Pinapatingnan ko nga lang ito sa pinsan ko kung pantay na. Tapos tansya-tansya na nga lang. At after ko nga mailagay itong mga straw, ay kinuha ko na nga pala yung mga kahoy para putulin. Tapos sinukat ko na nga lang ito sa paglalagyan para saktong-sakto lang yung haba. At hindi na nga rin ako gumamit dito ng kahit anong pangguhit. Ito na lang lagari yung ginamit kong pangmarka. Tapos ayan, saka ko nga ito pinutol. At ganoon na nga rin yung ginawa ko sa mga iba pang kahoy. At nang matapos ko na nga itong lahat putulin, ay ipinako ko na nga ang mga ito. Bali yung pinakang ibabaw nga lang pala yung pinantay ko na pakuan ito. Kaya kahit hindi nga magkakasinlaki ang kahoy nito, ay magpapantay-pantay lahat ito kapag ikinabit na natin ng steel matting. So eto na nga at naikabit ko na lahat yung mga kahoy. At iniligay ko na nga muna dito yung mga steel matting para nga sukatin at putulin na rin. And by the way, hindi pa nga pala tapos yung pagpapatungan ng steel matting dahil nagkulang nga tayo sa kahoy. Kaya naman habang hinihintay natin yung kahoy na binibili natin, ay hahatiin muna natin itong steel matting. At inalis ko na nga rin pala yung mga nakausli nito sa tabi-tabi. Baka kasi matusok pa ako ng mga ito para na rin sa safety natin. At maraming salamat nga pala sa nanay ko dahil binigay nga niya sa akin tong steel matting. Kaya naman hindi ko na kailangang bumili pa. At dahil dyan ay napakalaki nga ng na-save natin. Day 8 na nga pala ito guys nang dumating yung ating mga bagong order na kahoy. 5 piraso nga lang pala yun. Mabuti na nga lang at tuwid na tuwid talaga itong kahoy na nabili ko. At tamang-tama lang talaga na panlagay dito sa ating sahig. Dito ko na nga rin sinukat ang mga ito para diretso putol na rin. Medyo challenging nga lang ang pagpuputol nito dahil matigas na klase nga ito ng kahoy. At eto na nga at tapos na tayo magputol ng mga kahoy. Ngayon naman ay kakabit natin ang mga ito. Pero this time ay hindi ko na nga ito gagamitan ng mga pako. At cable tie na nga lang din yung ginamit ko dito para nga hindi na rin tayo mahirapan kung kakalagin natin ito. At niligay ko na nga pala ulit itong mga steel matting. Cable tie na nga lang din yung ginamit ko para ikabit ito. Para nga mabilis lang tukalasin kapag nabulok na yung mga kahoy. Pagpapatungan nga lang to ng mga halaman kaya pwede na ito. At matapos ko nga ito ikabit ay naglinis na nga rin ako dito dahil nga excited na akong ilipat yung mga halaman mula dun sa ating malaking greenhouse. Kinabukasan nga ay nilipat ko na rin yung mga halaman dito. Ito nga pala yung mga strawberry at lettuce na nakatanim sa mga plastic bottles. At meron nga rin mga nasa seedling bag. Tapos marami na nga rin pala tayong bagong tanim na mga nasa seedling tray pa. At mukhang mapupuno na nga agad itong bagong gawang greenhouse. Napakasarap naman kasi sa pakiramdam ang magtanim ng magtanim. So ayan na nga at nailagay na natin yung ating mga halaman. Sobrang nakakaalis nga ng pagod. At sulit na sulit talaga dahil malaki nga ang natipid natin sa paggawa ko nito. Below 500 nga lang yung nagastos ko sa ganitong setup. Dahil nga nakatipid na rin tayo sa iba pang materyales katulad ng UV plastic at steel matting, bali kahoy, kawayan at pako nga lang yung binili natin para dito. 15 pieces nga pala yung nagamit natin dito na kahoy. At nagkakahalaga nga ito ng 375 pesos. At sa kawayan naman ay isang haba lang ang nagamit ko. Medyo maliit lang naman yung kaya ito ay 100 pesos lang. At sa pako naman ay 1/4 lang. Kaya naman may sukli pa ng 5 pesos yung 500 ko. O diba napakalaki ng natipid natin. Lalong-lalo na nga sa labor. Dahil nga last 2021 ay nagpagawa nga ako dati ng greenhouse na ganito rin kalaki. At almost 3,000 nga yun nagastos ko. At kasama na yung labor at materyales. How much more ngayon, diba? Kung ibabayad natin lahat ito. Siguro nga ay mas malaki pa yung magagastos ko dito. Kaya naman hanggat maaari at kaya ko pa naman talaga gawin, ay hindi ko na nga talaga pinapagawa ito sa iba. Nagkakaproblema tayo sa ating mga halaman at ayan, talagang inaatake ito ng mga grasshopper. Nasisira ang ating pananim. Ito ang salarin. Hindi ko na nga sana lalagyan ito ng net. At tama na sana yung ganitong setup dahil mababa na nga yung bubong nito. Para nga maganda nga sana yung ventilation dito sa isang greenhouse. Kaso nagkaroon naman tayo ng problema sa mga insekto. Sobrang laki na kasi ng damage nila sa mga halaman ko. Halos yung iba nga hindi ko na talaga napakinabangan. Kaya eto, nilagyan ko na nga rin ito ng net. 3 yards nga lang pala yung binili ko. Tapos 10 feet naman yung taas nito. Tinati ko nga lang ito sa gitna para magkasya. At tacker na nga lang din yung ginamit natin na pangkabit dito. So ayan, tapos na po yung ating greenhouse. At ayan, kita nyo naman, ganito lang siya kaliit. Pero kahit ganito kaliit yan, ay marami pa rin tayo mga halaman na may ilagay dito. And gusto ko nga pala magpasalamat sa mga sumuporta sa ating mga videos. At kung hindi pa po kayo naka-follow, ay paki-follow na po ng ating fan page para lagi po kayong update sa ating mga video. Maraming salamat!